kalooban. At sa ating pagpapatuloy tayo, dadako na po sa pinakamahalagang bahagi sa ating pananambahan, ang pakikinig ng salita ng Diyos, na ito'y dadalhin po sa atin, sa ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ating beloved po preacher, Brother Randel Cano. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y magkaisang manalangin. Let us pray po, mga minamahal. Hallelujah. Dakila't mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Ama banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin din po namin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, Year Time Prophet. Maraming salamat sa oras na ito. Malaya kami makapagbigay pagpapuri, pagpasalamat sa iyong dakilat banal na pangalan. Salamat sa iyong matamis at banal na presensya. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa amin. Mahal na Panginoon, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, at basbasan mo at pagpalain kami lahat sa aming pakikinig sa iyong banal na salita. Kayo po mangusap sa aming kalagitnaan. Alisin niyo po ng mga hadlang at gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin pong mabait na Diyos, mga minamahal. Welcome pa. Purihin po ating dakilang Diyos. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pupuri, paglulahati, pagdadakila, pagpasalamat, pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At tayo nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, 9-time prophet of our loving God. At patuloy natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida, at sa buong sangbahayan ng ating beloved Pastor, at sa ating mga webcast viewers, kanatong tanan diri sa Cebu, maayong gabi natong tanan. Palakpakan natong Ginoo, praise the Lord. At purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Amen. So kindly, ating pong pag-aralan sa gabing ito, ating pong ating tatalakayin, mga minamahal, ang ating topic, itong tinatawag na the greatest accomplishment. Everybody say amen. The greatest accomplishment, and how do we achieve it? What is the greatest accomplishment, and how do we achieve it? Paano natin ano yung pinakadakilang accomplishment o achievement ng tao? Everybody say amen. So mga minamahal, ang Biblia nagsabi na maraming physical na accomplishment, pero mas importante natin pag-aaralan ngayon, tinatawag na spiritual accomplishment. Everybody say amen. Amen. Spiritual accomplishment. And how do we achieve it, mga minamahal? Paano natin ito matatanggap? Alam niyo po, mga minamahal, kindly open your Bible from the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Praise the Lord. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Verse 13. Praise the Lord. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen. Sa aklat ng Ecclesiastes o ang mga ngaral, Kapitulo 12, ang talatay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, si Haring Solomon, mga minamahal, siyang sumulat ng Ecclesiastes. Amen. Siyang sumulat ng Proverbs o yung proverbio. So mga minamahal, itong Ecclesiastes, mga minamahal, dito po natin mababasa yung tinasabi ni appraisal ni King Solomon, na ang buhay ay walang kabuluhan. Amen. All things in this world are vanities, meaninglessness.
emptiness. Everybody say amen. So lahat ng bagay dito, sabi ni Solomon, walang kwenta. So sabi niya, mga minamahal, meron siyang tinatawag na serious, tinatawag na counsel about, mga minamahal, the meaning, importante sa buhay. Ito ang sinabi niya, fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of a man. Ang pinaka-importanting bagay na kinakailangan ng tao, na tungkulin ng tao ay matakot sa Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Ito ang tinatawag na this is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of a man. Ito po ang ating buong katungkulan na tayo po'y matakot sa Diyos at gawin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. So the greatest accomplishment, mga minamahal, is committing ourselves to a relationship with God, mga minamahal, is the greatest accomplishment. And another thing, accepting God's gift of salvation. The accomplishment with the greatest eternal implication, mga minamahal. So dalawang bagay. Una, tayo po mga minamahal magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ito yung tinatawag na greatest accomplishment ng tao. Everybody say amen. Amen. At tanggapin natin ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Ito yung tinatawag na greatest accomplishment. Bakit po? Sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24, bago natin ipatuloy, sige. Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. From the book of Jeremiah, chapter 9, verses 23 and 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Amen. Ang aklat ng propeta Rimayas, Kapitulo 9, ang talatay 23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang naunawa at ang kanyang nakikilala na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So mga minamahal, ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag daw pong magmayabang ang tao sa kanyang karunungan. Everybody say amen. Huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. So lahat ng bagay na ito, karunungan, mga minamahal, kapangyarihan at kayamanan, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Everybody say amen. Huwag natin ipagyabang na ganito, mga minamahal, ang ating asset, ganito ang iyong natapos, ganito ang iyong kakayahan. Huwag natin ipagmapuri ang lahat ng bagay na ito sapagkat hindi nalulugod ng Diyos sa mga bagay na ito. Amen. Ano po ang nakalulugod sa mata ng Diyos? Ang sabi ng 24 nating nabasa, mga minamahal, kundi magmapuri sa ganito ang lumululhati sa kanyang naunawa, sa kanyang kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. So sa ating po mga minamahal, ibig sabihin, ang kapupurihan at kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang. Amen. Amen. Kilalanin mo ang Diyos. Amen. Naunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen.
nagsasagawa ka sa kautusan ng mahal na Panginoon, dito nalulugod ng Diyos. Kaya mga minamahal, tayo na po ang nakakasumpong ng dakilang pagpapala, accomplishment. Spiritual na accomplishment itong ating buhay ngayon. Ever say amen. Ever say amen. Kung yung mga taong mayaman, sabihin natin na achievement nila na sa buhay, na-achieve nila yung kanilang tinatawag na nananasa sa buhay. Okay. Pero ano pa ang the greatest accomplishment ng tao sa daigdig na ito abang siya'y nabubuhay? Ang sabi ng Biblia na ikaw ay kumikilala sa Diyos, meron kang takot sa Diyos. Ever say amen. Nilulalahati mo ang Diyos, kinikilala mo ang Diyos, nandito ka sa bahay sambahan para magbigay papuri sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Ito yung tinatawag na greatest accomplishment ng tao, mga minamahal. Mga minamahal, yung committing ourselves to a relationship with God. Ever say amen. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. This is the greatest accomplishment. Amen. So pinagpala na tayo sa lahat ng pinagpala. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang tao, wala kang dapat ipagmapuri. Wala kang dapat ipagyabang kung ano man na-achieve mo sa buhay na ito. Mga physical na achievement mo sa buhay na ito. Na ikaw ay mayaman, ikaw ay pinag-aralan, makapangyarihan kang tao sa daigdig na ito. Walang kwenta yan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kung hindi ang Diyos na nalulugod na ikay kumikilala sa mahal na Panginoon, pinupuri mo ang Diyos, meron kang takot sa Diyos, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Ever say amen. Ito ang kinikilala ng Diyos sa daigdig na ito, mga minamahal. Dito nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po mga minamahal, gayon na lamang ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gayon na lamang ang proteksyon ng mahal na Panginoon sa atin. Kung just imagine yung mga kapatiran natin na nasa panganib, iningatan sila ng mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatiran na sa disgrasya, iniligtas sila ng Diyos. Dahil po mga minamahal, kinikilala ng Diyos ikaw. Ever say amen. Kinikilala ng Diyos yung ginagawa mo. Ever say amen. Kilala ka ng mahal na Panginoon. Kilala ka ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito ang assurance na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Isaiah 43 verse 1 and 2. Kaya basahin mo natin ang Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. From the book of Isaiah, chapter 43, verses 1 and 2. But now thus said the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Amen. Ang aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 43, sa talatay 1 hanggang 2. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at naganyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, dinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ika'y dumaraan sa tubig, ako'y sasayo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan ngayon. Pagka ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon na lumalang sa atin, na tumawag sa atin, na pumili sa iyo, ikaw ay huwag matakot. Amen. Pag meron tayong trials, mga troubles sa daigdig na ito, huwag kang matakot. Sapagkat tinubos na tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Tinawag na tayo ng Diyos. Tayo sa Diyos. Everybody say amen. Ika'y pag-aari ng Diyos. You are peculiar treasure unto God. Everybody say amen. Mamili nga, bahandi ka sa Ginoo. Kaya ika'y anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 2, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo. Amen. At sa mga alon na hindi ka tatakpan, pagka ika'y lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man ang alab sa iyo.
Ito ang pangako may trial sa buhay na ito. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, remember this. Kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa daigdig na ito, kapag ikay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, sinisikap mo ang gawin ang kalooban ng Diyos, inuuna mo ang mahal na Panginoon, meron kang takot sa mahal na Panginoon, ikaw ay sa Diyos, pag-aari ka ng Diyos. Everybody say amen. Ikaw ay dadaan sa tubig, sa alab ng apoy, mga minamahal, sasamahan ka ng Panginoon, hindi ka masusunog. Everybody say amen. This is the promise of God for those who fear Him. Everybody say amen. I am with thee. This is the answer of every Christian for any troubles, for any trials. Everybody say amen. Ang sabi ng Panginoon, I am with thee. Kasama ka ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya po mga minamahal, katatapos ko lang mag-preach ngayon sa Perth. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, nung ako'y pumunta dyan, talagang 50-50 yung buhay ko. Between life and death. Amen. Dahil sa aking nararamdaman, sabi ko, nagmamanas ako. Mga minamahal, talagang yung palpitation ng heart ko, hindi ako makalakad ng 10 lakad lang, 10 akbang lang. Hinihingal ako. Mga minamahal, hindi ako makatulog. Nakaupo lang ko for how many months. Nakaupo lang ako, hindi ako natutulog sa kama. Nakaupo lang ako, magdamag ako, nakaupo, inuupo. Talagang struggle. Pero mga minamahal, tayo nagtitiwala, naglalagak ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Amen. Terminal na yun. Ibig sabihin, between life and death, mga minamahal. Pero nakita ko po ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ever say amen. Siya ang Diyos na ating karamay. Siya ang Diyos na tutulong sa atin. Ever say amen. Siya ang Diyos na nakikinig sa ating mga dalangin. Ever say praise the Lord. Upang meron tayong ipahayag na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ever shout praise the Lord. Hallelujah. Sabihin natin, mabait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya sabi ng Biblia, I am with thee. Sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly open your Bible from the book of Matthew, chapter 13, verse 44 up to 46, kindly. From the Gospel of Matthew, chapter 13, verses 44 to 46. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which, when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 13, ang talatay 44 hanggang 46. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon, at ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao nangangalakal na umahanap ng magagandang perlas, at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay umaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Everybody shout praise the Lord. So what is the greatest accomplishment and how do we achieve it? Ano ba ang pinakadakilang achievement at paano natin ito makukuha? Ito po nga Book of Matthew na ating nabasa, mga minamahal. Ito po ay tinatawag na the kingdom, yung treasure, the parables of the hidden treasures and the pure. Mga minamahal, yung parable ng treasured and pure. So mga minamahal, ibig sabihin, ito pong parable na ito, mga minamahal, merong tinuturong dalawang bagay sa atin. Una, the kingdom is to be acquired, mga minamahal, by giving up everything. Amen. Above all else.